Good day mga kapobre, ngayon isi-share ko po itong kunting tips at idea ng ating switch ng Rusinova SS150. Ngayon po ay simulan na natin. Pinalitan na natin ang ating switch kasi sira na po ito. At ang ating ipapalit ay convert po ito. Ang switch na ito ay galing sa Barako 175 ng Kawasaki, kaya sinubukan natin itong i-convert at sabi naman ng makiniko na nagko-convert daw siya ng ganito sa mga Rusi ng mga motor o di kaya kahit anong brand ng motor ay nagko-convert po siya ng mga electric. So ayan na nga po mga kapobre, tinanggal na nga po niya ang ating dating wiring ng switch kasi hindi na po gumana yan kasi 2 years na po, 2.5 years na may defect na po ang ating lumang switch, kaya kailangan na nating palitan kasi yung ibang pindutan hindi na napipindot. Kaya ito ang pinalit natin, dalawang set, left and right. Yan po, bagong bagong switch ng Barako 175. Yan po ang papalit natin, kaya tiwala naman tayo sa gagawa nito kasi nagpapalit talaga siya ng mga switch. At kailangan din nating magpalit ng throttle cable kasi nakaset na po siya dun sa Barako. Ang papalit din natin na throttle cable is pang Barako 175 din. Yun na, tinanggalan niya at papalitan kasi set na siya at kailangan tugma yung throttle at under niya. Yan po, Makuto na pang, yan po, throttle cable Barako 175, nakita niyo po yan. Kaya masusubukan natin kung gagana or maganda ba talaga ang conversation nito. Kaya keep on watching mga kapobre. Yan po, papalitan na po niya. Yan. Pati yung may tinanggal lang siya dun sa switch natin, no. Ang hindi lang kasama sa set niya na hindi gagana talaga is yung park light kasi yung Barako lang siya on off lang yung ilaw switch niya. Mamaya makikita niyo po yan. Yan, kinakabit na po niya yung bagong switch sa kanan. Tapos yung mga wiring na iba mag-ano siya dun, magkakat. Pero yung cutting niya is quality naman daw. Hindi naman yung barabarang gawa. Yan. Tapos may ibang wire lang dito na hindi masasali kasi simple sa Rusinova siya. Pero gumagana po ito yung mga ilaw niya, signal light, kanan kaliwa, daylight. Tapos yung headlight niya, automatic na lang po siya, on tsaka off na lang po yung headlight niyan. Mamaya makikita rin po natin yan. Yan po, kinabit na niya. Easy to install lang daw, basic daw sa kanya to. Kaya malalaman natin kung gaano ba ka quality yung paggawa. At yung bili ko pala nitong switch na to is 350 po yung isa, no. Sa kanan 350, sa kaliwa 350 din. So maabot na siya ng mga 700. Tapos yung labor niya is 300 pesos. Kaya ang total natin is nasa 1,150 kasi kasama na rin po yung throttle cable ng pang Barako po, no. Tapos yung mga electrical tape at saka yung fuse, nagpapalit din po yan ng fuse dyan kasi kailangan palitan at mura lang naman yun, yung fuse na yun tsaka yung electrical tape, 25 pesos lang naman. So ito na nga po mga kapobs, na nakabit na po niya at okay naman, maganda yung pagka install ng ating switch na bago ngayon. Yan po, left and right magana, yung busina high and low meron din po siya dyan, tapos yung busina nasa pinakailalim po. So yun na nga po, no. Pero depende pa rin po sa atin kung magpapa-modify tayo o di kaya magpapa-convert ng mga switch, no, sa ating Rossi. Basta swak naman, tsaka yung depende sa gagawa kung kaya niya talaga. So pag order po kasi tayo sa online or di kaya sa mismong Rossi is 7 days or mga ganyan, 5 days. Tapos yung price din niya is ganon din, mga 700 mahigit din po, tapos mga shipping fee pa or mga additional. So di rin natin ma-check kung sa online man din tayo na gumagana rin ba siya, or kung pag may defect ay pwede pa ba natin siyang ibalik, no. So magpa-process na naman tayo, mga return. So depende na rin po sa atin kung magpagawa tayo sa malapit na shop or sa bibili tayo sa Rosie or sa online. Pero kung kaya naman natin magkabit, pwede rin po. So ito lang po ang aking kunting tips at idea po. Ayan, susubukan na po natin na pagganahin ang signal light sa harap tsaka likod. Yan po, sa kaliwa po yan.
Yan, pinindot po natin yung switch, umilaw naman po, gumagana. Tapos auto headlight na rin po siya pag i-on mo yung dalawa, on off lang po yung headlight po. Yan, umilaw. Sa kanan naman po tayo, yan. Si-signal light po siya. Yan, gumagana po. Yan. Sa likuran naman tayo mga kapobre, ay iti-check din natin kung nagsi-signal light. Yan. Okay naman. Goods naman siya. So dito naman tayo sa kanan. Pipindutin natin yan po. Left and right po dyan. Pag sa gitna po, neutral na po yan. Automatic mag-opo pag pinindot nyo siya sa gitna. Yun. Sa kanan or sa kaliwa naman tayo. Yan. Kanan pala to, kanan. Yan. Okay naman po gumana. Medyo malabo lang po yung signal light natin kasi may katagalan na rin po siya, no? 2 to half years na po siya. Yan po. Dalawa lang po yung pindutan ng ating switch sa kanan. Yung sa headlight off tsaka on lang po siya. Yan, pag i-on mo, yan, automatic siya iilaw, naka-direct sa battery at sa makina na rin po yung headlight natin. So yun nga lang po, no, pag off mo rin siya, wala na po yung tail light sa likod. Kailangan pag naka-on lang siya, ganyan. Naka-signal din yung sa puwitan natin, tsaka yung ilaw dun sa may plaka. Ayan po, sa likod. Pag nakailaw yung likuran, nakailaw din yung headlight. Pag in-off mo po siya, yung sa switch sa kanan, naka-off po yung headlight dun sa harapan, tsaka yung ito sa likod, naka-off siya. Barako type po. Yan. Ito yung starter niya. Yan. Solid ang linis ng pagka-wiring at ang pagkagawa. Maganda rin yung Barako. Hindi siya agad nababasa na masyado sa ulan kasi kunti lang yung mga switch niya, no. So ang nawala niya is yung hazard, tapos yung park light, yan lang naman po, no, at saka yung flashing light, yung flasher, yung magpa-flash ka. Yan po din yung nawala dyan. Pero goods naman, okay naman yung mga wiring. At tinesting ko siya ng mga 3 days, 5 days. Okay naman, wala naman akong naramdaman na yung sira. Okay naman siya. Goods na goods yung pagka-wiring. So yun mga kapobre, no. Thank you for watching sa aking YouTube channel. At hope po na suportahan nyo man po ang aking mumunting channel, Pobre Moto. Maraming salamat po. Ride safe always. Thank you.